Nakalmot ka na ba ng pusa tapos binaliwala mo lang? Akala mo simpleng gasgas lang. Pero paano kung sabihin kong may mga kaso na nauuwi ito sa impeksyon at mas seryosong sakit? Ang kalmot ng pusa ay pwedeng maging delikado, depende sa lalim ng sugat at kondisyon ng pusa. Dahil ang kuko ng pusa ay maaaring may bakterya, dumi, o virus na pwedeng pumasok sa balat natin. Kapag nakalmot ka, ang pinakaunang pwedeng mangyari ay impeksyon. Mapapansin mo ito kapag ang sugat ay namamaga, namumula, umiinit, masakit o may nana. Pero hindi lang yan. May tinatawag ding cat scratch disease. Isa itong sakit na galing sa bakterya na kadalasang dala ng ilang pusa. Pwede itong magdulot ng lagnat, pamamaga ng kulani, pagkapagod, at pananakit ng katawan. At ito ang pinakakinatatakutan ng marami. Rabies. Hindi lahat ng kalmot ng pusa ay may rabies. Pero kung ang pusa ay gala, hindi bakunado, o kakaiba ang kilos, dapat kang mag-ingat. Lalo na kung may laway na napunta sa sugat, may kasamang kagat, o malalim ang kalmot. Kaya kapag nakalmot ka ng pusa, huwag basta pabayaan. Narito ang dapat gawin agad. Una, hugasan agad ang sugat gamit ang sabon at dumadaloy na tubig sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Pangalawa, lagyan ng antiseptic para makatulong laban sa bakterya. Pangatlo, bantayan ang sugat sa loob ng ilang araw. Kapag namaga, sumakit ng sobra, nagkaroon ng lagnat, o kakaiba ang pakiramdam mo, magpatingin agad sa doktor o Animal Bite Center. At tandaan, mas mabuting maagapan kaysa magsisi sa huli. Dahil minsan, ang maliit na kalmot ay pwedeng maging malaking problema kapag pinabayaan. Kaya alagaan natin hindi lang ang ating mga alagang pusa, kundi pati ang ating kalusugan. At tandaan, ang pagiging maingat ay hindi takot, kundi pagiging responsable sa sarili at sa pamilya. Kung gusto mo pa ng ganitong klase ng content, subscribe ka na, pati na rin sa aking YouTube channel. Salamat sa panunood.